Ginugunita ngayong araw ng mga Katoliko ang Linggo ng Palaspas. Pag-alala ito sa pagdating ni Hesukristo sa Jerusalem na hudyat din ang magsisimula ng Semana Santa. Ang mainit na balita hatid ni Cecil Villarosa. Sa factory ni Eric Brion, iba't ibang estilo ng palaspas ang ginagawa. Merong ubod ng laki, parang Christmas tree, hanggang sa mga individual na palaspas para sa mga Katoliko. Kalabenta? Sa Pakayawan, 8 pesos lang. 8 pesos, pero pag bingi? Mga 10 piso. Ang mag-anak na ito sa Babatngon, Leyte, sama-sama sa paggawa ng palaspas. Minsan lang daw sa isang taon ito, kaya tulong-tulong ang mag-anak sa tinuturing na rin nilang tradisyon. Iba't iba din ang gamit nilang dahon. Bukod sa dahon ng nyog, gumagamit din sila ng dahon ng pitogo at isang halaman na kung tawagin ay kalipayan. Sa Santo Domingo Church sa Quezon City, ilang araw bago ang Palm Sunday ay nakahilera na sa labas ang mga nagtitinda ng palaspas. Ang ilan sa mga naroon, galing pa sa Samar at Laguna ang ibinebentang dahon ng nyog. Ang mga palaspas, kinakabitan ng larawan ni Jesucristo at Birheng Maria. Panata na rin to eh. Ano pa ako, bata pa ako eh. Yung mga kasama namin, yung mga kapitbahay namin. Marami ang dumalo sa pang-alas 5 ng umagang misa ng simbahan ngayong Palm Sunday para magpabasbas ng palaspas. Sa bawat regular Sunday Mass, umaabot ng hanggang 2,000 ang mga dumadalo sa bawat misa sa Santo Domingo Church. Pero inaasahan na mas darami ang mga magisimba ngayong Palm Sunday, kaya ang mga otoridad nakaalerto. Si Mang Pacifico, 2 dekada na raw bumibili ng palaspas kada Palm Sunday. Bahagya raw na tumaas ang presyo nito, na dati ay 15 hanggang 20 pesos, pero ngayon ay 25 pesos na. Pero tuloy lang daw ang kanyang pamamanata. Kasi kami walang anak mag-asawa, dadalawang kami na sana laging malusog aming pangangatawan at kagalingan na aking mga aming sakit karamdam maging malusog. Cecil Villarosa, GMA News.